Alam nyo, para bang ang tagal-tagal ng panahon na simula nung huling ginamit ko ang 10R. Dahil kasi itong CB ginagamit ko lately. Pero dahil namimiss kita, ilalabas kita. Kasi kailangan mo na magpa-maintenance. Yung nakalabas na dito, service. Almost 3,000 kilometers na natatakbo simula nung huling pinaltang ko lang na to. Tsaka may in-order kasi tayong parts dito sa 10R eh. Naalala nyo, nagpa-ceramic coating tayo sa garage point. At kailangan tanggalin tong stock tank pad. Ang problema, natanggal siya dito rin sa kabila. Ayoko ng ganito lalo na dito sa 10R. So dumating na daw, kunin ko na rin. Paano kita ilalabas? Ma-corner ka. Teka, balasahin ko lang tong mga to. Layo ng power ng CB650R dito sa X10R. Well, 203 horsepower tapos 94 horsepower. Sobrang layo talaga. Doble. Pero alam nyo kung anong na-miss ko? Yung tunog ng downshift nito. Ngayon na lang ulit. CB hindi pwede yung ganun eh. Sigaw ng 10R. Nakakamiss naman tong motor na to. Ewan ko ba, pero kapag nasa X10R ako, para pang feel at home ako. Yuko yung bike pero sobrang relax ng pakiramdam ko. Siguro kasi yun talaga ang gusto ko, ganitong klaseng motor. Although ng bike, pumalo na po tayo ng 11,715 kilometers. Nakuha natin itong Odo na to for 1 year and June, July, August, 1 year and 3 months. At least napahinga siya, diba? Dahil sa CB650R daming fats yun. Pwede na pumunit ng isa eh. Pero isa pang na-miss ko, ang mag-cruise control. Yan. Diba? Talaga ng line 4 ng 10R. Napakalayo sa CB. Sa CB kapag binibigyan mo na, ayun na yung minig. Pero sa 10R, all the way, napaka-smooth. I love ko to eh. Ngayon, 13 ngayon. Medyo matipid ngayon. 13.5. Oo. Ganda po natatakbo mo? Ano, 11,000. Ilang taon na po sa inyo? Buwan pa lang. Isang tao, 3 buwan. Isang taon, 3 buwan. Mga ganun. 11,000. Pag traffic, pag nakahinto, sumisingaw. Oo nga. Hindi naman. Matangkad kasi ako eh. Medyo na-straight ko yung ano ko. Yan mo talaga setup yan? Oo. Yan talaga yan? Stock to. Stock to. Kasi ingat ha. Mas ba garage point? Holiday kasi. Tapos kita. Sinabi mo, sayang. Kakarating lang natin ng garage point at mainit pa yung makina ni Soju. Palamigin muna natin bago tayo magkalikat. Yung may ganito eh, oh. Magaling lumamig yung grabe naman yun. Maraming nagtatanong sa comment section, paano ang maintenance ng 1000cc? Mabigat ba? Mahal ba? Masakit ba sa bulsa? Paano ba? 11,000 Odo na yung bike. Ang isa sa pinakamabigat na maintenance para sa isang Super Sport 1000cc. Eh yung gulong. Sa ngayon, kakapalit lang natin ang gulong na to. Well, ang stock size talaga nito is 190.
pero nagdagdag ako ng isang sukat. Kaya medyo kumapal siya, oh. Which is, okay lang naman yun. +1 ang sukat, okay lang. Tire size natin sa harap, stick tire size, stock tire size. Bago ako magpalit ng gulong, naka Michelin Road 6 ako. Kung naaalala nyo sa mga past videos natin. Ganito ang itsura niya. Harap at likod, gumastos tayo ng almost 33,000. Umabot ng 11,000 yung gulong. May sobra pa nga eh. Nagpalit ako agad ng Michelin Power 5. Mas sticky yung side nito, mas track-oriented. Nagdagdag din tayo ng isang sukat, naging 200 yung likod. At dahil doon, harap at likod, nakuha natin ng 36,000 pesos. Pero 36,000 para sa isang set ng gulong. Meaning ko, mabigat yun. Kung normal na gulong, I mean, hindi naman ganun ka-high performance na gulong para sa ZX-10R, kaya niyong pumalo ng sabihin natin 22,000 pesos. May mga dealer naman na nag-offer ng mas mababang presyong gulong, which is ibang brand. Hindi katulad nito. Ito kasi Michelin, kaya mahal ang presyo nito eh. Pero kasi habol ko dito, mahabang buhay. Ganun po kabigat ang gulong ng Super Sport. Usually, ang mga performance tire ay umaabot lang ng 3 to 5,000 kilometers. Ganun sila kadaling maupot. Pero itong kinuha ko, siguro tatagal to ng 10,000 kilometers. Pagdating naman sa oil, ito ang ginagamit ko sa ZX-10R. Shell Advanced na 10W40 Ultra. 100% fully synthetic. Ewan ko, masiyang ng 10R to eh. Nag-try ako ng ibang langis. Hindi ko na sabihin. At pag-alis ko pa lang dito, nag-overrate na ako. Isang piraso is 650 dahil dapat na piraso to. Papalo tayo ng 2,600 pesos. Pero syempre, dahil magpapalit tayo ng oil, sabayan na rin natin ng oil filter. Dito sa Garage Point para sa sukat ng ZX-10R, 850 to. So all in all, itong nasa harap nyo ngayon, papalo tayo ng 3,450. Wala pa doon yung labor. Usually change oil, magkano ang labor? Change oil namin 500 basic famous in Sa 11,000 odo ko na motor, ano usually ang mga dapat pinapalitan na o dapat chinecheck talaga? Mula 1,000 hanggang 11, hanggang bago mag 18,000, ang ginagawa talaga namin doon is check and retype ng mga bolts, consumable parts, moving parts. Checking kami, tsaka kailangan natin isaalang-alang yung regrease ng mga axles and then mga preno. Pero yung brake pad ko, depende yun sa preno ko eh, no? Kung gano'ng ka-aggressive magpreno. Usually, yung ganyang motor, gano'n kayo katagal magpalit ng brake pad sa harap? Pinakamabilis nasa 13 to 15,000. 13 to 15,000. Spark plugs, gano'n kadalas? In between 18 to 22 kilometers. Kadena tsaka sprocket. Sprocket. Basta maganda maintain. Maabot yan mga 30 to 50,000. Sama sa checking ng change oil, yung fluids ng preno natin kasi nagtutubig kasi yun from time to time pa mag-receive ka magpreno. Yung kasing fluids nun, nahahaluan ng tubig yung kaya hindi makulay. Ang kulat ng papalit kami kapag hindi mo gamit yung motor 1 year. Pag gamit mo yung motor, kasama yun sa general payments na 22,000 kilometers. Tinanggal natin yung tank pad na nakalagay dito. Actually, ito yung stock. Pero dahil nag-ceramic sila, tinanggal nila to at binalik. Pero kasi hindi na nakapit to eh. Oh. Ito kasi ibang kapit nito eh. Itong original na tank pad ng 10R. Magkano to? Itong tank pad na to? 3.5 ata to. Grabe itong tank pad na to ah. May itim na ba? Oo, may itim na. Itim na agad para sa 3,000 kilometers oh. Itong oil filter, tagong-tago lang ah. May M4 pa pala akong sticker dito. Hindi ko nakita to ah. Okay na. Nakakakaroon ng hangin. Oo. Parang yung vacuum, no? High flow filtro. Yung washer okay pa eh, no? Oo. Yan. Okay na. Ilan ang oil na ilalagay? 3.5. Alagay na yung 3 langis. Ito ang pinakahuli. Ilan ba yun? Kanina, yung isang baso. Start natin yung makina para mag-circulate yung oil. Ayun, meron. Sa gitna na. Tanggalin lang natin yung service indicator dun sa main menu. In-off mo eh. Ayan, wala na.
Dapat gitnang-gitna yan. Yun na nga eh. Kaya medyo kinakabahan ng kalbong magpipikit. May palatandaan ba? Actually, parang mayroong residue dito. Ewan ko kung nakikita mo. Nakikita mo, di ba? Meron, di ba? Ito yung original tank pad ng 10R. Nakita kung gusto nyo nitong tank pad na to, lagyan nyo lang ng bagong adhesive. Oh. May 10R ba dito? Na modelo wala. Wala. Puro luma. Hawakan ko. Ayan. Ayan, okay na yan. Okay na yan. Oo, okay na yan. Papunta dito, papunta dito. Yan. Yan, okay yan. Ayan. Yan ang atrasan to ha. Sige, dapat mo. Nice and sweet. Ayan ang lapat na lapat. Huwag ka magkakamali. Gitna ba, bro? Tama-tama. Okay. Brake pad ng 10R. Brembo rin yun, di ba? Magkano yung ganun? Pagka Brembo mismo, 6K. 6K isang pares? So, dalawa yung harapan. 12K yun. Grabe, no? Hindi na ako magkapreno. Mahal pala niya. Makapal pa. Sobrang kapal pa. Sobrang kapal pa ng harap. Makapal pa rin. Makapal pa, no? Sa likod, makapal pa. Ito, bira ko gamitin talaga. Pinakamura niyan yung Elite brand, 3,000. 3,000. Ang daming mga baklas fairings dito. Ito galing sa Ducati Street Fighter. Yun yung nandun. Ito nga. Lang damit eh, oh. Dito pala battery ng Street Fighter. Usually kasi nasa ilalim ng main seat. May hubad na CB650R dito. Tapos X10R dahil na full system exhaust tayo. Nagpalit tayo ng high flow air filter. So hindi na disposable yung air filter natin. Hugas-hugas na lang. May Ducati na Street Fighter din. Ito ata yung luma. Z1000. Dahil naayos dito. R1. May Z-Extend pa dito na isa. Ang Z-Extend dito. XR900. Phone holder ko dati. Nakamiss naman. Nilagay ko Z900. Sang 6R at ewan ko R50 nata to. Sa sunod mo na balik, General Famous tayo. Kailangan na natin makita kung anong laman ng langis na ng suspension mo. Kasi naka-1 taon mahigit ka na eh. Guys, ito biglaan tong nangyayari ngayong gabi. Magpapalit tayo ng brake master. Sa ngayon kasi ang stock ng 10R, itong Brembo RCS16. Ayan ang itsura niya. Papalitan natin ito. RCS90 naman. Medyo blurred lang pero nakasulat dyan 19. Tingnan nyo. 11:15 na ng gabi. If ever order kayo ng braking system na katulad nito, mag-message lang kayo sa Garage Point. This is around 26,000 pesos. Brembo kasi kaya mahal eh. Tapos mas magandang brake master pa. Motion detector? Naka-motion? Pag park sensor, pag naka-park siya tapos na-detect niya na may nagalaw, mag-record siya. Kala ko yan ito. Hindi na. Dito na i-splice. Okay. Bago ba? Bago na. Ayan. Puputulin? Positive, negative lang naman yun eh. Para sa park guide mo. Nasasaktan ako kapag may kinakat na wire sa motor ko. Para bang, ewan ko. Sarap mag-play ng ganyan. Nasubukan mo na yung ganyan. Saan nakalagay? Yung dati kong tenor, mas responsive yung brakes. Talaga. Taas pa. Sige nga, baba mo nga bro. Bakit tumatama sa banjo board nila? Okay na to? Yun na yung sagad. Oo. Dahil nagpalit ng brake master at tinanggal yung brake fluid. Kailangan natin maglagay ulit. Mag-bleed tayo. Oh. Saka mag-bleed master o ano? Sure mo na lang brake caliper. Anong special dito? Corsa Corta siya. Kasing RCS 19 lang. Na hindi Corsa Corta. Oh. Corsa Corta kasi malalagyan mo siya yung ina-adjust yung layo. Ano na pag sa race. Di ba umiinit yung preno.
So na-adjust mo yung lever. Na-extend siya dito. Walang nilalagay sa race bike. Ah, So technically pang race daw. Ang race spec. Oh, race spec. Ayun o, may mode show. Oo nga no. Pare, maraming salamat Thank you. Guys, sa Lexus of Garage Point po talaga dito. Okay, mukhang okay na si Soju. Fresh na ulit siya. Langis, napalitan natin ang bago. Newly changed oil. Kadena natin, mukhang okay naman bukod dito sa... Ewan ko, pangit ng itsura ngayon ng kadena natin. Ito pa yung stock. Pero as long as wala naman naging problema, okay lang yan. Maalaga pa ako yan sa kadena. Might man chain lube, chain cleaning. Ang hirap alagaan. Gulong, wala naman tayong problema dito. Sobrang solid ng gulong natin. Thank you. Ingat kayo brother. Thank you Alvin of Garage Point, punta lang kayo. Washable naman yung air filter na nakalagay dito. So, okay lang yan. RCS 19 na Brembo Master Cylinder. What? Na-adjust to ng normal, race, sport. Nag-flush na rin ng brake fluids dahil dito. So, okay na yan. Suspension, siguro next time yun yung ipapacheck natin dahil hindi ko pa nagagalaw suspension nito. Nag 200 tayo sa rear tires, so mas naging planted yung harap. Yun yung gusto kong kalikutin Brother, salamat Salamat. Bin, thank you. Teka, working ba yung brake light natin? Pag pinipiga ko tong front brake, okay naman. Naging smooth yung response ng brake. Lang alam ko anong setting ngayon nung brake master natin. May tatlo kasing settings to response ng front brake. Anong major factor ng maintenance pagdating sa mga 1000cc Super Sport? Una-una dyan, gasolina, dahil yun ang mayat-mayang magiging gastos mo. Normally, nasa 12 to 13 km per liter ang consumption ng 10R. Depende rin kayo sa takbo nyo tsaka sa bigat nyo Magkano ba ang gasolina ngayon na 95 octane? Sabihin natin 59 pesos per liter. Sa ganung presyo, full tank nito maabot ng 900 pesos. Full tank ang 10R, maabot ako ng 155 kilometers bago ako magpagasulit. Yun yung tipong 1 bar na lang yung natitira dito sa motor. Pangalawa yung gulong, yun talaga Sport bike kasi to, kailangan talaga sa gulong mo maganda, makapit. Kaya kung kukuha kayo ng 1000cc, dapat committed kayo sa magiging gastos dito. Ito yung tipo ng bike na hindi talaga pang everyday Cool lang nasa likod ni tropa. Bag ba to? Oo nga, bag nga. Gusto ko niyan. Spider-Man. Parang ayoko overtake Gusto ko lang makita yung mga nasa likod niya. Ngayon si Pac-Man. May nasulat pa, ride safe. Nice. Also, isa pang mabigat sa ganitong presyo ng motor yung insurance. Panigurado ko hindi kayo kukuha ng ganitong klaseng motor na hindi kayo kukuha ng insurance. Kailangan nyo yun dahil hindi nyo alam kung anong mangyayari. Mga ganitong presyong motor papalo ng ewan ko depende rin kasi sa mga insurance company pero sabihin natin more or less 25,000 a year. So kailangan kumuha talaga kayo ng insurance. Uwi na muna ako dahil una na lang umaga. Sana yung mga gamit ko wala sa labas ng bahay. Kung nag-enjoy kayo sa video na to, kindly leave a like at kung may ligay sa mga ganitong content, huwag kayo mag-alala dahil nasa tamang channel kayo. So make sure to press that subscribe button dyan sa baba. Yeah mga Fairy Packs, see you po sa next content.